At ayun na nga, lumalawak na ang mga pangalan na sangkot sa mali-maleta na pera na kinurakot ng mga politiko ngayong Marcos administration. At ang isa sa 18 Marines ay meron pang ibinahaging litrato na kasama si Congressman Sandro Marcos nang mag-deliver nga daw ito ng maleta sa bahay doon daw sa Ilocos. At si Attorney Baligod ay pinigilan ni Senator Erwin Tulfo na huwag dumalo sa investigasyon sa Blue Ribbon ngayong June 4. Pinadadalo nga daw ito sa June 8 sa Monday. Pero mas kinilala ni Attorney Baligod si Senator Pia Cayetano na chairman ng Blue Ribbon at ng chairman ng subcommittee na si Rodante Marcoleta at kinilala at mas kinilala na Senate President si Alan Peter Cayetano kaysa kay Win Gatchalian. Narito ang video, panoorin natin. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Mhm. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Ayun. Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. hapon Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko po alam kung kanino niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Oo nga. Parang, Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. mhm. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Wala. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po ni Presidente po. Mm. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako Oo. dati na nasa social Dati nga media, kumalat pero yun. Kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na Mhm. hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Ay, si Gutesa. Delikado kasi. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano ang nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating Ano? Kaguluhan. siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Agawan ng Ang nangyari kapangyarihan. po kahapon ay simply a naked power grab. Mhm, tama. Maring nagulangtang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming Hindi, lahat. gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo
ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon Mhm. at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avellino versus Cuenco, Ay, hindi pwede yun. ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avellino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court dinismiss yung petition. Mhm. So ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinite nila yung absence ng isang senador. Obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Mhm. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. Tama. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Senator Pia. Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon. Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nagimbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng komite. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang Ang gulo na mangyayari eh. sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil Tama. sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Ang daming kaso. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa Nagsabi ng kanyang pamilya, katotohanan. makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng Ayun. falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Malala. Ito po yung abogada na yon na kanyang dinisown yung kanyang pirma ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para madisbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yon, pero pinayagan niya ang ibang tao na pumirma para sa Pinayagan. kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-balik rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma. Na yun ang inireport niya sa notarial registry ng Maynila. Kaya pala. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi,
kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa Tama. madaling salita, ito po ay isang sindikato. Yun. Sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yan lang po, Your Honor. Yan, may paninindigan. Ganyan dapat. Yes, Your Honor, magandang hapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya Iyon. na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam Guilty. sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Tama. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? Tama nga naman. At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Updated siya. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, Tuloy lang. na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ay, yung kanina. Ayan po, naka-flash. Yung kanina. Hello, sir. Bakit po nakasama itong private jet na yan Ayun. dito sa inyong salaysay? Hello sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ng 48 malita galing sa Ay, 48. Valle Verde to Madsi Hangar. Diyan po. Galing po Yan, saan yung maleta? Galing po sir sa Valle Verde sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig. Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Meron na po yung small sa medium Dami, large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap Hindi, kailangan pa. po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano? Opo, sir. naging- Ganito Oo po, nga sir. naman. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Miss Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. Oh, So doon nyo dinala yung Kizaldi maleta. din. Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir. Okay. Big Napunta time kayo sa talaga hangar si, ni ano? Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo, sir. Si Replano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. Okay. So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Diyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka namin dyan, siguro, sir, hindi na kami Ay, nawala na. So, yun, nawala na. Nawala ng connection sila Butahe. So, yun, tama yung sinabi ni Senator Marcoleta. Ang tapang ng 18 Marines na ito na humarap at tumestigo sa Blue Ribbon.
ay ang kapalit nito ay ang buhay ng 18 Marines at hindi lang yan, buhay ng pamilya nila, ng kani-kanilang pamilya. Ayun nangyari ngayon kay Godesa. Siya na ngayon nagsabi ng katotohanan para sa bayan, para sa katotohanan ng manaig ang kabutihan. Ang ending, kinasuhan si Gutesa. So ganito na daw yung sistema ngayon sa Pilipinas. Kung sino yung nagsasabi ng katotohanan, kung sino yung nagsasabi ng para sa bayan, ay sila pa ang nakakasuhan at pinatatahimik na lamang. Kaya nga ngayon, talagang nagpupumilit ang 11 Oplok minority na pigilan ang investigasyon sa Blue Ribbon at pinalitan nga nila Senator Pia Cayetano bilang chairman ng Blue Ribbon. Illegal naman ang kanilang ginawa kahapon. Nagnakaw sila ng kapangyarihan. Nagnakaw na nga ng mga mali-maletang pera, nagnakaw pa hanggang sa kapangyarihan. At tama din naman ang ginagawa ng 18 Marines na ito kasi hindi nila masikmura. Ang sabi nga nung isa, nakokonsensya siya at ang iba niyang kasamahan na manahimik gayong naghihirap ang bansa, ang mga Pilipino, gayong ito mga politikong ito na nasa posisyon ay patuloy lamang na kumukuha ng pera pala ng taong bayan. So dito pa lamang hangaan na natin ang 18 Marines na ito na napakatapang na inilahad, binulgar kung sino ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.